Praise the Lord! Sige po, the title of my message this morning ay pinamagatan kong I Am Willing. But before saying anything else, Christmas na pala, no? We entered to the month of December. December 7 today, right? So, praise the Lord. Pasko, masaya, pag-ibig, at may kagalakan sa Pasko. I am willing. Minsan may isang Diyos na nagsabi niya na I am willing. And I want you to open your Bible in the book of Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Sabi dito, "Inasmuch then as we believers have a great high priest who has already ascended and passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast of our confession of faith and cling tenaciously to our absolute trust in Him as Savior." Sa 15, sabi dito, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weaknesses and temptation, but one who has been tempted, knowing exactly how it feels to be human, in every respect as we are, yet without committing any sin." Verse 16, "Therefore, let us with privilege," sabi ganon, "approach the throne of grace, that is the throne of God's gracious favor, with confidence and without fear, so that we may receive mercy for our failures and find amazing grace to help in time of need," meaning an appropriate blessing coming just at the right moment. May the Lord bless the reading of His Word. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your wonderful Word, O God, that we are going to hear this morning. I pray that you open our heart, our mind, to understand your Word, O God. Any hindrances, O God, we rebuke it in the name of Jesus so that we receive you in the name of Jesus. And Holy Spirit, you are welcome to move in our midst. In Jesus' name, amen. Balikan lang natin muna to, no? Sabi sa 14, "Inasmuch," sabi nga, "because then as we believers," pag sinabing believers, ibig sabihin no, you are a follower of Christ. Kaya ka tinawag na believers kasi tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Sabi nga, "have a great high priest who has already ascended and passed through the heavens." Sino yon? Si Jesus. So, tinapos niya na, He is the high priest. The Son of God, let us hold fast our confession. Yung faith natin. Cling tenaciously. Ibig sabihin nun, yung persistent, yung matyagang hawakan natin, yung pagkatiwalaan natin yung ating Savior. For we do not have a high priest. Kasi kagaya ng mga high priest noon, sila'y nagkakasala, sila'y tao rin na kagaya natin, nagkakamali. Pero sabi dito, sa verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize and understand our weakness and temptation, but one who has been tempted." Jesus was tempted when He was doing His ministry on earth. Amen? Marami siya nasubukan ng temptation. Pero ano sinabi doon? Hindi daw nag-commit any sin. Unlike yung mga priest noon, noong unang mga panahon, sila'y nagkakamali rin. Pero sabi dito, tinempted daw siya as a high priest, pero hindi siya nag-commit ng sin. Kaya sabi sa 16, "Therefore, let us with privilege," meron tayong tinatawag na karapatan. Why? Because you are a child of God. The reason why meron kang karapatan, may privilege ka. Pwede kang mag-approach to the throne of grace. That is the throne of God's gracious favor. Pag sinabing favor, hindi mo siya pinaghirapan. Yung favor ibinigay sa iyo ng Diyos. It is a favor of God. Amen? We as a Christian, wala po sa atin tinatawag na lucky o tinatawag na tsamba. Everything is favor of God. Amen. Everything is grace of God. Ibinigay sa atin. Amen? Kaya wag niyo sabihin, "Naku, sinuwerte ako ngayon." Hindi. You are blessed. Amen. Because you are favored by God. Yan. Tanda ngayon. Sabi nga nun, "Come without fear, with confidence without fear, so that we may receive mercy for our failures." It doesn't matter if you are still bumabagsak pa rin sa kasalanan, pero andyan si Lord para tayo patawarin. Amen?
God is always there to forgive our sins. Sabing ganon, and find His amazing, ibig sabihin nun, kabangha-mangha, kabigla-biglang kanyang grasya to help us in time of need. Pagka kailangan mo isang bagay, the Lord is there always. Amen? Ibinibigay niya on the right time. Huwag mo sasabihin na, I am not blessed. You are blessed. Because when you need it, the Lord is going to give it to you. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na hindi mo naman kailangan. Kasi masasayang ang biyaya. Pero when you need it, when you ask it from the Lord is going to give it to you. Kaya kapatid, this morning, ang pag-aaralan natin ay magre-reveal na tinatawag na yung malalim na habag ni Jesus. Yung tinatawag the deep compassion of Jesus to us. Yung malalim na awa ng Diyos sa atin. Dito rin marireveal yung tinatawag na yung walang humpay na pagmamahal ni Lord. Yung unwavering devotion ng Lord sa atin. Unwavering love of God to us. Yung kanyang marireveal din dito, yung kanyang boundless love. Ibig sabihin nun, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sino yung may gusto nun? Amen. Yung parang lumalangoy ka sa pagmamahal ni Lord. Wow! Grabe, no? And we know, pag tayo yung minahal, tayo ay binibigyan. Sino dito yung naranasan niyang minahal siya? Amen. Amen. Bukod kay Lord. Na alam mong pagmahal mo ang isang tao, you can be freely give, di ba? Without any balik, di ba? Walang balik. Binibigay mo siya, no? Yung kanyang malalim na tinatawag na tender care ng Lord, yung marireveal ngayong umaga ito, sa lahat ng person na may encounter si Lord. Ibig sabihin yung kanyang mapagmahal na pagkalinga para sa bawat taong kanyang nakakasalamuha. I know one day you encounter Jesus, right? The reason why you are here right now because of Jesus. You witness Him in your life. Na-encounter mo si Lord, yung grabe bang tinatawag na moment mo kay Lord. Yung tinatawag na nag-one-on-one kayo ni Lord. Yung ibig sabihin nun, naranasan mo siya, hindi dahil sinabi sa'yo ng iyong kapatiran, kundi ikaw mismo, personally, first hand, you experience the grace of God. Yung sabi mo, hindi ako iiyak kahit na anong mangyari. Pero na-encounter mo si Lord, yan na, maya-maya, di ba? Maya-maya, lumalaki na yung ulo mo, pakiramdam mo, naluluha ka na. Hindi mo alam ba't ka umiiyak. Why am I crying right now? Dahil ba sa kanta ni Louie? O dahil naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos through the songs? Alam niyo ba, the Lord is always revealing Himself in many ways. When we are singing songs, nararamdaman mo yung mensahe ng kanta ay si Lord. Yung sukdulan ng Kanyang biyaya. His amazing love for us. And then you will realize, hindi naman talaga ako dapat karapat-dapat, pero minahal ako ng Lord. Grabe, no? Isa akong suwail na anak, o hindi ako marunong gumalang, pero the Lord God loves me so much. Si Jesus He chose to walk, wala ko hindi gumagana ano ko Jesus chose to walk with the wounded. Yun nasa taas, yan. Jesus chose to walk with the wounded. Gusto ng Lord yung lumalakad siya, kasama mo siya ba yung alam mo yung sugatan ka? Yung alam mo si Lord ang kailangan mo to feel their sorrow. Yung maramdaman niya yung pighati sa buhay. Amen? Lift their burdens. Tinataas yung kanyang burdens, pouring out His healing, love in every step. Pinapakita niya na pinagagaling ka ng kanyang pag-ibig sa bawat takbang ng buhay mo. Kapatid, bawat isa sa atin may nararanasan mga problema. Sometimes hindi natin inaasahan, sometimes dumarating lang bigla-bigla. Pero one thing for sure, hindi kayo iiwan ng Diyos. Kasi mahal tayo ni Lord. Amen. Si Jesus ay sumasa atin sa ating paglalakbay ng buhay. Every step with true. Jesus walks with us through our guilt. Yung ikay nagkakasala, pero sinasamahan ka pa rin ng Diyos. Amen? Jesus walked with us through our brokenness. Yung alam mong siran-sira ka na wasak ka na, God is always there. God is going to create a new heart for you. A heart that's full of love to God. Amen? Remember when David
Doon namatay yung kanyang anak, yung unang anak niya kay King Solomon, kay Bathsheba that time, ay prinaprecise na ng isang propeta na yung batang yun ay mamamatay. Pero because he knows that God is so very loving, very caring, no? Ginawa niya, nag-ayuno siya. Ibig sabihin, nag-fasting siya. And then, sabi niya nag-fasting siya kasi alam niya na mabait ang Diyos. Pero ano nangyari? Namatay yung bata. And then, nakasulat siya na isang kanta sa Book of Psalms. Sabi niya gano'n, Lord, create in me a pure heart. That heart that follows you. Di ba sabi niya gano'n? Yung puso na laging sumusunod sa iyo. Jesus walks with us through our every challenges we face. Ano man ang pinagdadaanan mo, ano man yung pagsubok na kinakaharap mo ngayon, kasama mo si Lord. Amen? Your friends will leave you sometimes. Pero Jesus, our God, will never leave you. Sasamahan ka niya hanggang marating mo yung victory na dapat mo marating. Ginagawa niya meeting us with grace that restores and strengthens us. Ang ginagawa na sinasamahan ka niya at ikay nire-restore. At hindi lamang niya pinapalakas ka ng Lord. Sino dito yung naranasan niya talagang down na siya? Pero nung nag-pray siya kay Lord, sinamahan siyang bigla ng Lord. And all of a sudden, you feel strength coming from the Lord. Amen? Hindi ka nag-iisa, kapatid. We never alone. Jesus is always by our side. He promised that. Sabi niya ganoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya every steps of your life, kasama natin si Lord. Huwag tayo maging kagaya nung tinatawag sa footprints in the sand. Masaya, kasama ang Diyos. Naglalakad siya, 4 ang nakikita niyang footprints, ang saya-saya ng buhay. Pero nung nakakaranas siya ng mga problema, napapansin niya, dadalawa na lang. Naku, bakit dadalawa na lang? Akala niya, pinabayaan na siya. And then nagtanong siya, di ba? Lord, dati 4, tig-2 tayo. Ba't ngayon, dadalawa na lang? Ano sinabi doon sa istoryang yan? Sabi sa istoryang, anak, hindi mo footprints yan, akin yan. Ha? Nasaan po ako? Buhat-buhat na kita. Kapatid, sa buhay natin, sa oras na tayo, akala mo pinabayaan ka ng Diyos, hindi. Sa Lord, you're going to fight for you, sabi sa Bible. Stand still. Ibig sabihin nun, stand on your faith because I will fight for you, sabi ng God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Akala mo lang yon. Now, our story for this morning, ang ating pag-aaralan, ay dito makikita natin kung paano minahal ng Diyos ang tao. Ito po yung ating pag-aaralan. Sa Mark chapter 1, verses 40 to 45. We will concentrate on this verse. Okay, sige po, lahat po tayo basahin natin ang istorya para malaman natin ng gusto na abang tayo binabasa natin. Sa verse 40, sige pa sabay-sabay tayo. (41) Verse 42. 43. (45) Amen. So yung istorya, ang ganda ng istorya dito. During that time, pag ikay merong ketong, leprosy, ikaw ay pinandidirian ng tao. You are as good as dead person. Hindi sila pwedeng lumapit sa iyo kasi you are unclean person. Pero alam niya, si Jesus, kaya siyang pagalingin. Kaya lang makikita natin dito kung ano yung naging karakter ng taong ito.
And I want you to know that this should be our character as well when we come to the grace of God. Sa storya yung leper, sabi ganon, if you are willing, ang question niya sabi niya ganon, Lord, kung ikaw ay gusto mo, ayun ang unang banat niya, di ba, kay Lord, Lord, if you are willing, sabi na, you can make me clean. Sabi niya ganon, Lord, kung gusto mo, kaya mo naman ako talagang linisan. Sabi ni Lord sa kanya. Anong iniiwan dito? He trusted Jesus with his whole heart, whole life. Pinagkatiwalaan niya si Lord ng kanyang buong puso, ng kanyang buong buhay, even though it was risk. Alam niya na ito hindi tama. Kasi lalapit ka. Di ba? Kakausap ka ng tao. Hindi mo pwedeng gawin yon. Unang-una, ang pwedeng gawin ni Lord doon, ni Jesus that time, he can ignore him. Yung parang hindi na siya pansinin. Kasi nga, you are good as dead. Para sa tingin nila, patay ka na. Wala ka ng buhay. So, pwedeng ganun ang gawin ng Lord, ni Jesus that time. Ignored niya. Pangalawa, pwede niyang i-reject yung tao kasi it's a law na iiwasan, pandirian yung mga taong ganun may sakit. So, hindi pwede niya i-reject yung taong yon. Or, gawin niyang katawa-tawa yung taong yon. O sabihin niya, made fun of him like others did. Na para bang ikaw ay isang aso na pinaalis na lamang. Pero itong lalaking ito naniwala. He believed na si Jesus ay kakaiba. And we know that too in our heart, right? Noong lumapit tayo kay Jesus when we are full of sin, alam natin, Lord, alam ko na kaya mo kong patawarin. Naniniwala siya na si Jesus ay iba. He believed Jesus could change his life. Kagaya ng buhay natin, naniwala tayo na kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Sinabihan ka na hindi gaganda ang buhay mo, pero naniwala ka na kayang ibigay ng Diyos sa magandang buhay sa atin. Amen? The reason why you are here right now in the Cayman Islands. Sa dinami-daming Pilipino, ilan na tayo? 180 million ba? Tama ba? O nasa 200 na ba tayo? Wala pa naman, no? And then, out of that, sa 7,000 na nasa Cayman Islands, andito ka ngayon. Amen? Blessing ng Lord. Sa Pilipinas, walang makitang trabaho, pero binigyan ka na magandang trabaho ng Lord dito. Yung sinabi nila, naku, matanda ka na, pag sa Pilipinas, you cannot work. Mahirap. Pero dito, look at you. At the age of 65, di ba? You're still working. Masaya pa rin, no? Etong leper na ito, etong may ketong na ito, in-approach niya si Jesus without demanding anything. Hindi siya nag-demand. Lumapit lang siya kay Lord. Hindi niya sinabi na, you must heal me. Hindi naman yun eh. Sabi niya ganun, kailangan pagalingin mo ko. Tayo minsan, ganun tayo humingi kay Lord, no? Lord, bigay mo sa akin to. Yung para bang may utang sa'yo si Lord. Pero itong taong ito, hindi niya sinabi yon. Nag-in-approach siya si Jesus without any demanding anything. Nagtiwala lamang siya kay Jesus. Sinabi niya, if you are willing, sabi niya gano'n, Panginoon, kung gusto mo. Yung inilagay niya, yung buong tiwala niya, doon sa kamay ni Jesus. We as a Christian, ganun ba tayo humingi kay Lord? Yung naghiling ka na kay Lord, and then you trusted God. You trusting God for everything. And then leave it to God. Amen? Tayo iba, ganito no? Hiniling mo na kay Lord, gumawa ka pa rin ng paraan mo. Sometimes sabi natin, ang bagal ni Lord. Ang bagal kumilos ni Lord. Ako na lang ang gagawa. Ano nag-i-end up? Nag-i-end up na failure. Amen? Nagtiwala ka na rin lang ng buong buhay mo kay Lord. Pagkatiwalaan mo na rin yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Nag-pray ka na rin, Lord, na kaya mo to, walang imposible sa iyo, panindigan mo yan, tayuan mo lang yung pananampalataya. Alam mo ba sa Bible, if you're going to read the Bible, lahat ng miracle ng ginawa ng Lord, na-amaze si Lord sa mga taong tumanggap ng miracle. Look at the person, look at the woman, yung dinudugo. Ano sabi niya ganun? Great is your faith. Sabi niya ganun, grabe yung pananampalataya mo. Sabi niya ganun, your faith made you whole. Sabi niya, dahil sa iyong pananampalataya, gumaling ka. Look at the official na si Jairus, yung lumapit kay Lord, di ba? Sabi niya ganun, grabe yung pananampalataya mo. Only my word. Sabi niya ganun, kayang pagalingin yung iyong alipin o yung anak. Grabe, no? Anong ginawa nila?
They put their trust to Jesus. And we know that. 2,000 years ago, meron pinanganak na isang sanggol. Andun ka ba? Andun ka ba tayo nun? Wala. We have only heard the story. And until now, the story is going on, right? And we know that Jesus, the baby Jesus, hindi lang naman siya nag-still bilang baby. Siya po'y lumaki kasi meron siyang tinatawag na purpose in life. His purpose is what? To redeem us from our sins. Pansinin niyo, bakit sinasabi lagi ni Jesus pag merong gumagaling na tumahimik lang kayo, huwag niyo sabihin sa tao. Lumapit lang kayo doon sa mga Pharisees, sa mga priests, and tell them that you are already cleansed. So that they will proclaim that you are clean. Kasi, ang purpose ng Lord ay mas malalim pa when He came to this world. Not only to heal us. Yung kanina sinasabi natin, yung Luke chapter 4, verse 18 to 19, after He read that in the synagogue, sabi niya gano'n, today, this prophecy has been fulfilled. Kasi siya mismo yung sinasabi doon. To heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover sight to the blind. Ibig sabihin nun, signs, wonders, and miracles will happen. And to proclaim the acceptable year of the Lord. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Favor, grace will come because He already fulfilled the prophecy. Amen? Kaya pag lumapit ka kay Lord ngayon, alam mo na meron. All you have to do is tayuan mo siya with your faith. Tignan natin yung istorya dito. Yung leper na ito, ready siya eh. Handa siya kung ano yung sabihin ni Lord eh. Kasi sinabi mo na, Lord, if you will. Para sinasabi niya, Lord, it's not me, it's you. Bahala ka na, Lord, kung ano yung gusto mong gawin. Dito po nakita dito yung ano niya, yung strong faith. Yung malalim na pananampalataya niya. Yung malakas na pananampalataya. Yung complete surrender na tinatawag. Yung totally surrender na ibinigay niya ang kanyang buhay. And deep trust in Jesus. Tatlo po yung ginawa niya. Strong faith, complete surrender, at pangatlo, deep trust. Yung malalim na tiwalang ibinigay niya kay Kristo. And we know the rest of the story. Ang sabi sa istorya, Jesus was moved with compassion. Sabi gano'n, si Jesus daw ay nagalaw ng yung kanyang compassion, yung kanyang awa sa taong ito. Ano nangyari? He touched the leper. Remember this, hindi mo pwedeng i-touch ang leper or else you will become unclean as well. Tinouch niya, and then also during that time ay wala pang cure sa leprosy. So once you touch the person, it might be, magkakaroon ka na rin kasi it's contagious. Anong ginawa ni Jesus? Tinouch niya yung leper and said, I will. Sabi ng Lord, gusto ko at nais ko na ikay gumaling. Be clean, ang sabi ni Jesus. Gumaling ka. Alam mo si Lord, pag nagbigay ng solusyon sa buhay, right away. If the Lord wants you to be healed today, right away you will be healed. Ano sabi doon? Immediately. Agad-agad. Yung sinasabi mo, agad-agad, Lord, may maganda tayo, Gusto mo kagad yung sagot? Ganyan, Tinatanong ka pala ng isang tao, agad-agad. Kay Lord, pwede mo sabihin niya, agad-agad, immediately. Sabing ganon, the leper was healed. Sabi niya ganon, gumaling daw kaagad yung leper. Hindi inignore ni Jesus. O hindi niya tinalikurin yung taong ito. Because he was touched with the compassion. He was touched with yung nangyayari sa tao. Jesus was moved with compassion. Ginawa niya, ni-reach out niya. At ang taong ito ay gumaling. Amen? Sa buhay mo ngayon, if you fully trust the Lord, if you're going to surrender your life, if you are deeply trust the Lord Jesus, sabi niya, something is going to happen in your life today. Amen? Tingnan natin, Jesus acted because He loved and cared deeply. Kaya kumilos si Jesus that time kasi meron siya tinatawag na malalim na pag-ibig o tinatawag na deep care for us. Tingnan natin, Itong taong ito, pwede bang pakisabayan sa taas? Jesus acted because He loved and cared deeply. Unang-una, kasi alam niya yung taong ito lonely.
Wala siyang pwedeng kausapin. Siguro kung meron siyang kasamang leprosy, na meron leprosy, pwede sila mag-usap. Kasi sila parehas na unclean eh. Pero sometimes mag-isa. Sometimes in our lives, ganun din nararamdaman natin. We are lonely. Alam ni Jesus kung paano miserable ang maging lonely. O di ba, nang wala ka pang jowa, you're lonely. Di ba? How forsaken this man was. Alam niya yun eh. Yung alam niya kung paano pinabayaan ang taong ito. Imagine, people will see you as a dead person, na wala ng buhay. Pangalawa, ano nakita natin dito? Kasi no one else would care for him. Nakita ni Jesus na wala nang pwedeng mag-aruga sa taong ito. Sa panahon ng tayo nangihina, sa panahon na wala tayong malapitan, si Lord nandoon siya. Pangatlo, nakita rin natin dito, ay no one else would care for him. The rest of society forsook this man. Ibig sabihin nun, tinalikuran na siya ng lipunan. O nilayuan siya ng lipunan. Grabe. Sometimes, napipil din natin nun, ba't nilalayuan ako ng aking mga kaibigan? Yung family ko, tinakwil ako. Bakit ayaw na nila ako? This man's own religion ignored him because they couldn't be bothered. Ganun lang. Sasabihin lang ng mga pari noon, ng mga priest noon, ito sinabi sa batas ni Moses, na ikaw ay dapat i-isolate. Balik ka na lang pag ikaw'y magaling na. Sa umagang ito, may nakita akong ni-reveal na dalawang bagay dito. Two powerful truths that can guide and inspire our hearts. Na pwedeng i-guide ang ating mga puso at inspire ang ating puso. Unang-una, one, we can come to Jesus exactly as we are. Hindi mo na kailangan mag-pretend. Alam ng Diyos ang puso natin. Amen? We can come to Jesus exactly as we are, with hearts full of faith and complete trust. Lapit lang kay Lord. Etong leper na ito, tinuruan tayo what it means to be truly trust God. Paano ba talagang pagkatiwalaan ng Diyos? Unang-una, he didn't hide his wounds. Hindi niya tinago naman talaga yung kanyang mga sugat na nararamdaman eh. Amen? Kasi from far, people will see that he has a leprosy. Alam ng tao. He brought them openly before Jesus. Pangalawa, he didn't pretend to be strong. Sometimes sa mga tao, ganito sinasabi, kaya ko to. Hindi ko pa kaya sila, kaya ko pa to. Pero ang totoo, hindi. He leaned fully on God's strength. Ang ginawa niya talaga, bumaling siya doon sa kalakasan ni Lord. Pangatlo, he didn't control the outcome. Hindi niya na inano kung ano yung mangyayari, kung ano yung magiging outcome, ano mangyayari sa kanya. All he has to do is he surrendered it. Sinurrender niya kay Lord. Sa ating kasi, parang meron tayong outcome kaagad, no? Yung pag humingi ka kay Lord, ganito dapat, ganito dapat. Di ba? Pinag-pray ko na to, Lord. Tinaniman ko na to, Lord. Hindi lang yan, finasting ko pa to, Lord. Dapat ang outcome ganito. Yung parang gusto mo yung ganito mangyayari. Sa pelikula, yung ending gusto mo lagi maayos. Pero hindi ganun eh. Ano ginawa niya? Binigay niya kay Lord lahat. He surrendered it, everything. Parang sinasabi niya, Lord, let your will be done. Simple as that. Let your will be done. Ngayon, nung nag-surrender siya, anong ginawa ni Jesus? Minet ni Jesus yung with compassion that transform everything. Amen? Ginawa ng Lord, sabi niya gano'n, sige, harapin ko yan. With compassion. At ano nangyari? Nag-transform yung tao. Yung dating parang bangkay, naging maayos ulit. Yung dating nagtatago, okay na ngayon. Amen. This man's story encourages us to follow his example. Gusto niya i-follow natin. Tingin ko, ini-encourage tayo ng taong ito na sundin natin kanyang example. Unang-una, anong ginawa niya? Come to God with honesty. Lapit ka kay Lord, yung totoong-totoo ka. Yung tao ka ba? Yung ganun. Yung
tao kang humarap kay Lord talaga, honest ka talaga. Lumapit sa Diyos na may katapatan. Lapit kay Lord. Ibigay natin lahat. Pangalawa, come with humility. Nung lumapit siya kay Lord, talagang nagpakumbaba siya. Lumapit sa Diyos na may katapatan. Pangalawa, lumapit na may kababaang loob. Hindi siya nagmataas kay Lord. Lord, all I need is you. Sa buhay natin ganoon, Lord, all I need is you. Pangatlo, have faith in God's mercy and love. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanyang mercy at sa Kanyang pag-ibig, not in your own action. Wag doon sa ginawa mo. Magtiwala ka sa awa ng Lord, sa pagmamahal niya, hindi sa mga sarili mong mga gawa. Amen? Sa totoo lang, iniisip ko rin minsan, no? Ilan ba sa atin dito na talagang pina-follow yung example ng taong ito? How many are willing to give everything to Jesus and trust His plan? Ilan ba sa atin dito yung willing siyang ibigay lahat kay Jesus at magtiwala sa plano ng Diyos? Yung matapang kang umaharap kay Jesus. Yung sabihin mo, Lord, lead my life completely. Panginoon, pangunahan mo yung buhay ko ng buong buo. It may feel challenging, but this is the faith that changes lives. Amen? Yung ginawa ng taong ito, binigyan tayo ng example. Come boldly to God. Do not pretend. We are not great pretender. Pag ikay talagang wasak na, lapit kay Lord. Pag sugatan na, lapit kay Lord. Gustong-gusto ng Lord yun. Pero sa totoo lang, no? Di ba dapat eting ginagawa ng isang tunay na Kristiyano? Trusting God and letting Him lead. Di ba? You as a Christian, you give yourself to God 100%. When you follow the sinner's prayer, na Lord, I accept you as my Lord and Savior. And then at the end, sabi mo gano'n, Lord, ikaw na manguna sa buhay kong ito. Amen? Nung ginawa mo yon, di ba dapat ang ginagawa natin, nagtitiwala na lang kay Lord at hayaan natin na si Lord mismo ang mag-lead sa buhay natin. Yung siyang manguna sa buhay natin. Pero minsan, sa totoo lang, mahirap talagang intindihin ang gusto ng Lord. Because the Bible said, the book of Isaiah, His thought is higher than our thoughts. His ways is higher than our ways. Kaya hindi natin pwedeng harapin talaga o malaman ang plano ng Diyos sa atin. Anong ginagawa natin minsan? We try to do things on our own instead of trusting God. Gumagawa tayo ng paraan para sa ating buhay. Instead na magtiwala lamang tayo kay Lord. Hindi mo nga nakikita ang plano ng Diyos, but He is still with us. Amen? Hindi mo nakikita na kasama mo si Lord, pero naniniwala ka na siya ay kasama mo palagi. He is with us, guiding us, helping us, and showing up His love. Pinapakita yung pag-ibig sa atin. Kailangan maniwala tayo mag-surrender kay Lord. Kahit na ito'y mahirap, surrender lang kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, surrender everything to God. Sabi mo, alam ko mahirap. Kasi nararanasan ko rin. We may forget Him. Minsan nakakalimutan natin siya. But remember this, He never forgets us. Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Pangalawa, sige, palapakan si Lord. Nagulat pa ako doon. Pangalawa, nag-reveal. O dalawang revelation, dalawa lang term. Jesus meets us with love, compassion, and the power to change our lives. Dito, kinatagpo tayo ng Diyos na merong pag-ibig, na merong compassion, na merong power o kapangyarihan na baguhin ang isang buhay. Di ba? Binago ka ni Lord, amen? Ba't pala nag-amen? Binago ka ni Lord, amen? Ayan. Binago tayo ni Lord. Today, we as the church are Jesus' hands in this world. Ngayong araw na ito, nung kayo tinanggap mo si Jesus as your Lord, tayo ay kamay ni Jesus sa mundong ito. We are called to show compassion
No? Kailangan magpakita tayo ng compassion o awa sa mga tao, devotion, and love in the world of needs care. Yung mga taong alam natin na mayroong pangangailangan ng mga bagay na ito ng pag-ibig, ng awa, at nung tinatawag na devotion na yan, ipakita natin. Pag tayo nakita natin ang tao na sasaktan at mayroong sakit, we are called to be like Jesus, to help them and bring comfort. Amen? Amen po ba? Alam mo, sa totoo lang, may mga tao na hindi natin halata na may pinagdadaanan sila. Amen? But the Bible said, the Holy Spirit give us a spirit of discernment. Nadi-discern mo yung tao eh. Even though mayroong big smile sa kanyang labi, pero deep inside nararamdaman mo na mayroong something wrong. Amen? All you have to do is come to this person. Ipag-pray natin. Amen? Yung mga namamatayan na mahal sa buhay, kailangan natin i-comfort yung mga taong yun. Do not ignore those people. Alam niyo ba na doon pumapasok ang kaaway? When the person is lonely, when the person is alone, di ba? Ano nangyayari? Nakakapag-isip ng mga bagay na hindi maganda. Sometimes they hurt themselves. And worse is, they kill themselves. Sayang. Dapat kinausap ko pala. Hindi ko alam, last day niya na pala ngayon. Sayang, no? Tinawagan niya pa naman ako na para magkita kami. Sabi ko, busy ako. Even though you're not busy. And then all of a sudden, you hear the bad news. Ay, sayang. Kapatid, sometimes, we have act like a Christian. Do not concern only for yourself, para sa buhay mo. Be concerned to others as well. Amen? Sabi mo sa umagang ito, sa katabi mo, simula ngayon, I will activate the spirit of discernment in my life. Tayo as God's children, we should respect all people. Respetuhin natin ang mga tao, kagaya ng ginawa ni Jesus. Hindi siya gumaya doon na pinaalis niya yung may taong may sakit. Respect people. Pangalawa, we should respect whatever they look like. Hindi mo nga siya kamukha pero respetuhin mo. Amen? Or, we should respect where they come from. Kung saan man siya galing, respetuhin po natin. Amen po ba? Si Jesus, hindi namili. Lahat ng lumalapit kay Jesus ay pinapagaling niya at sinusolve niya yung mga problema. Sa atin po, wag po tayo mamili. Wag po tayo magla-label ng tao. Mahirap po yun eh. Itong taong ito, hindi tatanggap to. Huwag tayong gano'n na. Itsura pa lang eh. Parang hindi natatanggap kay Lord. Huwag gano'n. Ba't ikaw ba na ba itsura natin noon? Ito sinabi sa Bible. Sabing gano'n, dahil sa kasalanan, pinapangit tayo ng kasalanan. Amen? Sabi sa Bible, tayo daw isang parang basahan sa harapan ng Diyos. So tingnan niyo yung basahan. Meron mga kagandahan ng basahan? Wala, di ba? Because of sin, we become ugly. Ang pangit natin sa harapan ng Diyos. Pero ang sinabi sa Bible, ginawa niya, pinaputi niya tayo nakagaya ng isang snow. Amen? Kasi ganun tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo po, wag po tayo magle-label ng tao. Kasi lahat po yan namatay si Jesus para sa lahat ng tao. Amen? Amen po ba? Amen. As Jesus reached the end, the rejected, so we must reach people with love. Kung doon nga, inabot ng Lord yung mga taong rejected eh. Dapat tayo ganun din. Haputin natin yung mga taong hindi na kamahal-mahal o hindi na minahal ng tao. Mahalin natin sila. Amen? Kasi minsan minahal tayo ng Diyos. Kaya ka nga nasa church ngayon eh. Kasi you are redeemed by the Lord. Jesus wants to minister to people regardless of who they are or what they have. Maging sino yan? Amen? Tinawag tayo ng Lord para mag-minister sa kanila. Para i-share ang good news ng Lord. Jesus wants us to be kind and caring to people today. Alam niyo ba, the Bible said, time will come, sabing ganoon, mawawala ang pag-ibig. Ang gagawin lamang ng tao ay umiibigin niya lamang ang kanyang sarili.
At mas lalo siya maghahangad ng maraming bagay. Pero tayo, as a Christian, dapat we walk like Jesus. Amen? Our character should be like Jesus. Full of love. Full of compassion. Amen po ba? Amen. Nakita natin leper nito yung faith niya. At nakita rin natin yung loving response to Jesus. Ano natutunan natin dito? We have learned to be like the leper. Trusting and surrendering our lives fully to Jesus. And we have learned to be like Jesus as well. Natutunan din natin na maging kagaya tayo ni Kristo. Responding to the needs of others with His same compassion, love, and care. Amen? So, ganun po dapat tayo. Dalawa natutunan natin. Magtiwala tayo kay Lord. At tayo kumilos din bilang isang Kristiyano. Alam niyo ba pag kaya ka tinawag na Kristiyano o Christian? Kasi God is with you. Amen po ba? Amen. Kasi yung word na Christian, pag tinanggal mo yung Christ sa word na Christian, may natitirang 3 letter lagi dyan. Yung I, A, and N. Ano ibig sabihin nun? I am nothing without Christ. Kaya nga Kristiyano tayo. Amen? Do you love God? Remember this, dumating si Jesus sa may John chapter 3 verse 17, not to condemn the world, sabing ganon, but to save the world through Him. Hallelujah. Are we blessed this morning?